Hello, magandang araw mga kababayan. So, meron tayo re-reactan ngayon na video. Ha? Ito ha. Ito yung video na to. Kay Ghost Hunter 88 muna tayo. So, ito yung video ni Ghost Hunter 88. Ang title, White Lady umiyak sa harapan ko. Tinuro niya kung saan niya inilibing ng kanyang asawa. Ayos to ah! Nakausap ni 88. So, play natin. Guys, magandang gabi po sa lahat. Saan man sulok ng mundo, nagbabalik naman si Ghost Hunter 88 at saka si Ramel Dodong dito sa area kung saan po nagpapakita yung White Lady. Before po tayo mag-proceed po sa area dito, Alam niya, yung alam talaga nila agad kung saan nagpapakita yung White Lady, ano, at sure talaga sila na magpapakita yung White Lady doon sa lugar. palibot para po malaman natin kung nandyan pa ba yung White Lady para matulungan natin kung ano talaga yung nangyayari sa kanya. Before po tayo umpisa, mag-shout out muna tayo sa lahat po ng mga mekaniko, no? Diyan sa Manggoryo. Mega love shout out po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong mga masipag na pagtrabaho at saka mabubuting pakikisama po sa mga nagpaayo diya sa inyo, ha, no? Lalo na po yung amo nyo, napakabuting tao dahil po ay kayo lang talaga yung bigay po ng Or na natin, doon tayo sa White Lady. na pagtrabaho sa White Lady na. Explorasyon natin, guys. Kaya dito, guys, kaya binalikan ko dahil po sabi po ng may-ari ng lupa dito, kasi tinanggal na po yung gulay mula ng binunta natin dito at saka wala na pong paramdam nang pumunta siya dito nang sumama ng kanyang asawa. Doon pumasok yung White Lady, guys, sa katawan ko ng kanyang asawa. Alas 4 biglang lumamig at nang pumasok na. Ito yung problem, no? Hindi, maybe totoo naman yung sinasabi mo. Kaya lang, 88, lahat kasi kami, katulad nga ng sinabi ni Donsky, no? Lahat pwede kasi magpanggap. Ano yung maibibigay mo sa amin patunay na totoo yung ginagawa nyo? Kasi, yung mga legit na ghost hunter, bagamat yung iba sa kanila, kiniklaim nila na may third eye, meron silang, pinapakita sa amin na gadget eh. Kasi ang may mga nagtatanong, no, nakakakita ka pala ng multo, bakit kailangan gumamit ng gadget pa? Oo nga naman, ano, pero yung paggamit kasi ng gadget na yun, yung katulad ng EMF meter o ng ghost box, ginagamit para sa atin yon ng mga hindi nakakita. Para sa atin yon para ma-validate yung kiniklaim nung may third eye. Kaya yan nga dapat gagawin basta sa video pag may nagki-claim na merong may third eye, no? Kiniklaim niya na may third eye siya. Kapag yung ghost tube sinasakyan ng may third eye nyo, peke 'yon. Kung ano yung sasabihin ng ghost tube, yun din ang sasabihin ng may third eye nyo, peke. 100%. Pero ganito, kapag yung halimbawa, nagsalita yung may third eye, then sinakyan ng ghost tube, yung gadget ang sasakay, may possibility na totoo yung third eye niya. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing totoo na agad, may possibility. Pwede kasi, halimbawa, nagkataon lang eh. Kasi yung ghost tube kasi hindi mo pwede kasi pagkatiwalaan yun eh. Kaya dapat talaga yung EMF meter yon, katulad neto ni 88 na sinungaling. Kapag sinabi mong may white lady dyan, tapatan nyo ng EMF meter yon. Pagka pumalo yung EMF meter nyo, ibig sabihin, meron talaga doon. Na-validate yung claim mo. Hindi yung ganitong kabulshitan lang. Di ba, men? Yung busis ng kanyang asawa na mayroon na po nagpapaabot sa kanya, kaya ito yung explore natin. Sana po samahan nyo kami, guys, si Dodong, si Ramil. Sana walang mangyayari sa atin dahil po napakalayo yung biyahe namin, kaya God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo, guys. Babalikan po natin yung area dito, guys, dahil po mula nang nabuhusan po ng holy water dito, ang sabi po ng tanim ng gulay dito, wala na po daw silang. So, ganun lang kadali yon. Buhusan nyo lang ng holy water.
Eh bakit ano pa ng nag-hire pa ng exorcist yung ano yung mga ibang tao para mataboy yung mga kaluluwa. Eh bubuhusan lang pala ng holy water. Red flag number 1. Nakikitang paramdam pero yung asawa po niya dito guys, sinaniban. Hindi actually ano nakita ba yung ano nyo, yung saan na ba yun? May white lady, ito ba yun yung white lady? White lady na pumapara sa kalsada may pinaabot na tingnan natin. Ayaw iwagi, Brad. Iwagi, Ito ha, bakit hindi nyo puntahan yan? Ang sasabihin nyo sa akin, bakit ikaw bungo no, may nakita ka sa Clark na ano, bakit hindi mo pinuntahan din? Eh yung sa akin kasi nung nakita ko yun, natakot ako doon. Kaya wala na akong guts na nasundan pa yon. Pero ano, inattempt ko pa rin siyang ano, i-chicken after. Chinek ko pa rin yung likod ng bintana. However, ito kasi men, nabababad nyo na sa camera yan eh. Ibig sabihin nakapag-gather na kayo ng ano niyan. Nakapag-gather na kayo ng tapang niyan. At gusto nyong kausapin yan eh. Bakit hindi nyo lapitan? Goal nyo palang kausapin yan, men eh. Yan o, nakikita nyo na yan. dinaanan lang natin, bro. Ganyan katagal, men. Iwagi, Brad. Dustbin, Brad. Dagaran nyo, Ramil. Ayun yung white lady ni 88 oh. Oh, lalapitan. Nakakapagtaka ano. May lalapit do sa ano. Dagaran nga. Guys, balikan po natin. May lalapit do sa white lady pero walang dalang camera yung lalapit sa white lady. Ay, nako. So, ito na yon. Ito na yung... Oh, lalapitan niya yung white lady. Pero wala siyang dalang camera yung lalapit. Napapagkita, guys. Oh. Ayan, Bro! tatakboy ni ano. Ngayon, iiwas ni 88 yung camera niya. Bakit si Ramil yung ano mo? Yung bibidyohan mo yung white lady. Putang ina naman, nakakabuisit talaga tong video ni 88 eh. Tinan nyo. Bakit dyan nakatutok? Anong meron dyan sa ano na yan? Ano meron dito sa tinututukan yung mga damo-damo na yan, men? Ano ba? Tinan mo ha. Nakikita nyo yung kabulshitan na itong video na to? Tinan nyo, ito yung white lady, di ba? White lady to. Dagaran nga. Ito yung target nyo, ano? Guys. So tatakbuhin ni 88 yan. Bro! Oh, ito yung white lady mo. Pero bakit yung video mo dito mo ito? Naagapon na dyan, guys. Wala, nakatutok sa baba yung ano mo. Yung video mo. Luya po ni. Hindi kayo ba? Dito sa mga ganitong senaryo ba, magtitiwala pa ba kayo sa ganyan, men? Ano nga natin? Doon na tayo sa isang video. So yun yung white lady, no? Doon na tayo doon sa video na pinlay na natin kanina. Ano yun nandun? Ano ba? Talaga. Tsaka ito pa, ang palatandaan na ano, na fake ang video, kapag ang thumbnail niya hindi yung actual na nakikita doon. Yung madalas kinukuha sa Google, yung mga thumbnail, madalas kunin sa Google eh. Gusto ko yung nakakausap mo na yung white lady. May bumubulong, guys. Kaibigan? Parang gusto mo. Kaibigan? Kaibigan? Pwede ka pumasok sa... Kaibigan na yung white Pumasok. lady. Dapat dito po. Dito ka lang. Dito ka lang. Diyan ka lang. Kaibigan? Pwede ka pumasok. Kung ano ipapaabot po ninyo, bakit po? Ha? Nandito, itita. Nandito.
Nandito siya sa... Alam ko, nandito ka sa tabi namin. Nararamdaman namin dahil po sa lakas po ng hangin na dumadampi sa tagiliran po namin. Sabi ng hangin, Pakinggan niyo kisa. May mabulong-bulong. tinan mo ha, Tagiliran. yung hangin may sound effect Alam- pa eh. Nandito itita. Nandito. After niya sabihin na may hangin, di ba? Wala na yung hangin. Alam ko, nandito ka sa tabi namin. Nararamdaman namin dahil po sa lakas po ng hangin na dumadampi sa tagiliran po namin. Pakinggan niyo kisa. May mabulong-bulong. Nung sinabi pakinggan nyo, may bumubulong. May bubulong nga. Pakinggan nyo ha. May bubulong. Magpakita ka, pwede kang tumayo dyan. Kaibigan. Kaya binalikan ko dito dahil po sa nangyari po sa kanyang asawa. Ngayon, dadaanan ko po yung asawa niya. Kapag naging normal po, tutulungan ka namin. Nahuhukayin po namin ang iyong buto. Karabing eksplosyon natin, guys. Atas. Grabe guys, parang sana po maririnig po ninyo yung boses na Halata naman sa likod mo yan, 88. sige kaibigan. Dili mi mubuo sa inyo ha og kuan. Holy water. Nagpasalamat ko dahil po ilang motorista na po dito nagsasabi at nagpaabot sa amin ng pasasalamat. Mula nang in-explore namin, kinakausap ka. Nagpasalamat sa'yo lahat. Nasa na yon? May video ka ba na nagpasalamat sa'yo lahat? Na nag-explore ka na? Wala na pong nangyayaring nagpapakita dito sa gitna ng daan dahil po Nagpasalamat na kahit sa sino kanya. naman, matatakot talaga kapag ganyan po yung makikita natin, lalo na pag nag-drive ka, lalo na pag gabi. Kaya ngayon ipapaabot ko yung pasalamat kahit man napinsala mo man yung may-ari dito na Asa na? Yung kakausapin mo yung puro daldal na lang yan, men eh. itong elemento no. Nandito guys. Halata namang yun. Ganun ba ang multo, men? Oy, abangan nyo yung Spirit of the Glass, ha? Namin ni Sir Ed Calawag. Parang may something doon na... Ako lang ang nakarinig, promise. Pero ididibang ko rin yun pagka na-publish na yung video. White lady, no? Pero sabi, ay, ano ba, 88? Nandito. Grabe naman to. Kabigan, huwag kang matakot. Hindi po ako papaulan sa'yo ng holy water. Ipaabot mo. Iparinig mo yung mo. Hindi, bakit matatakot ang demonyo ba yan para matakot sa holy water? Demonyo ba yan? Kung demonyo yan, hindi yan white lady, men. Natatakot sa holy water eh. Yung boses mo. Sige na. Huwag kang mag-alala. Tutulong kami para may paayos natin yung buto mo. Kung saan nakalagay, ha? Mabait naman ni Tita. Ganyan po talaga yung mga gusto talaga na matulungan. Oo, guys.
Rinig po natin guys ha, nagkipag-usap dito. Pero iba talaga yung pagkipag-usap nila sa atin, no? Yung sa tao. At saka yung boses nila ay nakakatakot. Ito yung sinasabi ni Sir Ed Calawag na ano eh, na itong katuturo nyo ng ganito, men, hindi maganda to. 'Di ba? Ito sa pag-uusap namin dalawa, yung one-on-one namin ni Sir Ed Calawag. Kasi the more na ginagawa nyong ganyan, ang concern kasi ni Sir Ed Calawag, baka mamaya kasi isipin ng tao na ganyan lang kadali makipag-contact sa mga yan. 'Di ba? Nagtuturo kayo ng false information eh. Kaya sana maintindihan nyo kung kinikriticize ko tong mga ganitong banat. Obviously, peke ito eh. Hindi ba peke? Paharapin nyo sa akin yung mga yan. Patutunayan kong peke yung C88. Di ba, men? Hindi, kanino kayo? Wag na lang sa akin kayo maniwala, no? Wag na lang kayo sa akin maniwala, men. Maniwala kayo dun sa kay Sir Ed Calawag. Kasi si Sir Ed Calawag may credibility na pagdating sa ganyan at dinebunk niya na to eh, si 88 eh. Gusto nyo mapanood yung videos? Hanapin nyo yung video namin dalawa ni Sir Ed na dinidebunk to si 88. Yung silinyo niya. 'Di ba? Pinatunayan na ni Ed Calawag na peke ito eh. Ngayon mga kababayan ko, alam ko, sige, sasakyan ko yung trip nyo na naniniwala kayo sa ganyan. Sa mga ganyang bagay. Actually, naniniwala din naman ako, no? Believer din naman ako sa mga ganyang bagay. Pero iba to eh. Iba to sa mga pinapakita eh. Ito ha, uulitin ko uli. Hindi ko naman sinasabi, totoo bang may white lady? Naniniwala naman ako na totoong may multo talaga. Ang problem nga lang dito, mga men, itong video na to, hindi to totoo. Si Sir Ed Calawag na mismo ang nagsabi. Yung credibility ni Sir Ed Calawag, bagamat maraming criticism din naman kay Sir Ed Calawag, ano? Hindi ko naman sinasabi na ibigay nyo ang 100% yung tiwala kay Sir Ed Calawag. Pero kung iisipin nyo, sino sa mga ghost hunter, kasi pagka nasa paranormal, nasa larangan ka ng paranormal kasi, hindi na mawawala ang dyan eh, yung doubt ng mga nanonood na tao. Ang aanuhin mo na lang dyan, ang titingnan lang natin dito, yung accuracy ng sinasabi. At yung may credibility. Yes, may mga times na napalalabas sa KMJS na nadedebunk si Sir Ed Calawag, ano? Pero, may mga, alin ang pipiliin nyo? Yung na-expose na sa mainstream na nagsasalita na ganyan? Or, yung mga ghost hunter na sa YouTube nyo lang kilala? Kasi ako, nung sinamahan ko si Sir Ed Calawag, scientific method yung ginamit namin. 'Di ba? Although na at the past, may mga disagree ako sa mga inaano ni Sir Ed Calawag. Pero ngayon ko lang naunawaan kasi sa mundo ng paranormal, hindi accuracy yung yung pinag-uusapan eh. Ay, hindi accuracy. Hindi yung kasi wala namang sure talaga sa paranormal. Sorry mali yung sinabi ko. Walang sure sa paranormal. Ang pinag-uusapan na lang dito, yung accuracy. Kasi mahirap talagang i-determine ng paranormal kung totoo o hindi eh. Kailangan i-exhaust mo muna yung yung lahat ng possible explanations bago ka maniwala. 'Di ba? Yun din naman ang sinasabi sa akin ni Sir Ed Calawag. Bago ka maniwala sa isang bagay, i-exhaust mo muna lahat ng explanation. Ang nangyayari kasi kadalasan sa mga ghost hunter na peke katulad nito, pag may narinig silang ganun, yun na yun. Wala man lang verification, walang assurance na maibibigay sa inyo na, ito ha, ito ay totoong ganyan. Kahit man lang ganun eh. Masasabi ko ba sa inyo, ito tapatan tayo, perfecto ba si Sir Ed Calawag? Hindi. Pero yung accuracy niya nandun. Above average ang accuracy ni Sir Ed Calawag pagdating sa sa paranormal. Isa sa mga
isa sa mga nangyari sa amin, ito sasabihin ko sa inyo, no. Ang sabi ni Sir Ed Caluwag, batang lalaki daw yung ano, yung nakita niya dun sa sa building. Nung ako nakakita, ang tingin ko naman batang babae. Ang tingin ko. Anong pinagbasihan ko? Kasi ngayon nakita ko mahaba ang buhok eh. Well, hindi ko naman nakita yung sex organ ng nung multo, 'di ba? Hindi ko naman nakita yung sex organ ng multo, pero ang tingin ko batang babae. Kasi nga yung buhok niya mahaba-haba na natatakpan yung mata. Ito lang nakikita. Hindi ko naman napansin na mahaba ang buhok kasi nga nasa bintana eh. 'Di ba? Ang pinagbasihan ko kaya babae. Ibig sabihin, kahit papaano may corroboration kaming dalawa ni Sir Ed Caluwag na may bata do sa loob. Kasi hindi kami nag-usap noon eh. Sila muna yung nauna dun sa loob. Naka-isolate ako. Then lumabas si Sir Ed Caluwag, ako naman ang pumasok do sa loob. 'Di ba? So, anong ibig ko sabihin doon? Ang pinag-uusapan dito, yung accuracy. Perfecto ba si Sir Ed Caluwag? Hindi. Pero yung accuracy nandun, parang ganito eh. Sino nga yung 90s, sino nga yung player ng NBA na malupit ang accuracy sa shooting? Si Reggie Miller, di ba? Hindi naman perfecto si Reggie Miller. Hindi naman wala namang nag-exist na NBA player na perfecto eh. Na kada tira niya pumapasok eh. Pero pwede nating tingnan yung average shoot niya kung yan ba ay 90 point. May NBA card kasi ako nung dati eh. Ang alam ko ng mga top shooter dyan si Reggie Miller tsaka si Ray Allen. 'Di ba sa NBA dati? Makikita mo yung average ng shooting average nila dun eh. Wala namang perpekto. Pero kung halimbawa, kukumpara ko si Reggie Miller at yung Kanto Boy dyan na naglalaro ng basketball sa kalye. 'Di ba? Mas maniniwala ako kay Reggie Miller. Mas pupusta ako doon kung accurate ba yung titira. Although na wala rin namang kasiguruduhan na ma-shoot niya yung bola, pero ayon sa record niya, accurate kasi siyang tumira eh. 'Di ba? O mapunta naman tayo dito sa si Sir Ed Caluwag may sariling program 'yon. Naiimbitahan siya ng mainstream. 'Di ba? Kilala siya na paranormal investigator. Hindi siya perfect, 'di ba? Pero siya lagi yung tinatawag. Itong pinaniniwalaan nyo na to, ilang beses naman na prove ko na sinungaling yung si 88. Ang dami na. For example, maki-KMJS daw sila. O nasa na yung KMJS nun? Pangalawa, yung sinabi nila na saludo daw si Sir Ed Caluwag sa kanila. Pinasinungalingan ni Sir Ed Caluwag yun. Hindi nga sila nakakausap hindi nga sila napanood ni Sir Ed Caluwag eh. Nasa ng dyan? Ang pagtitiwalaan nyo dyan, men. Di ba sana naiintindihan nyo yung tapos gagawa ng istorya. Wala nga debunking to si si 88 eh. At least kahit pa paano nung napanood ko yung last video ni Sardonsky, may explanation na siya. Nabihira akong marinig sa kanya yun na, alam nyo ba kung bakit creepy dito? Kasi may hangin na pumapasok dito, ganyan. 'Di ba? Nag-i-improve si Sardonsky eh. Eto mga to. Once na may marinig, may yun na yun. Hindi kayo ino-offera ng hindi inaalis ang doubt nyo. 'Di ba? Example, si Sir I.M. Reverie, naglagay ng bola. Yung motion ball. Sabi ko kasi before, wala akong tiwala doon sa motion ball kasi pagka yumanig yung sahig, lalo na pagkahoy, pwedeng gumalaw at iilaw yon. Ang ginawa ni Sir I.M. Reverie, chinek niya. Naglakad-lakad siya sa gilid ng motion ball, hindi natitrigger. At least kahit papaano, natanggal yung doubt ko na na hindi mako-contaminate yung experiment. Ang mga legit na investigator, no?
nag-o-offer lagi ng alternative explanation yon. At chichikin sa harap mo nun. Para alisin yung doubt mo. Pero itong mga to, katulad nito, sila Kuya Red din, ano? Napapansin ko na yan kay Kuya Red, pag may kumalabog, yun na. Wala man lang due diligence sa chicken na baka, ito pa nakakatawa kay Kuya Red minsan eh. Yung bahay na in-explore niya, pinagsasabi niya na may multo. Nung na-barangay siya, binawi niya lahat, daga na lang daw yon. Tapos ngayon, naniniwala pa rin kayo. Pambihira naman. Kaibigan, bukas, kung maging maayos na po yung pinasukan mo, Tama. pupunta kami agad kapag Ang problem dito, hindi nyo napapansin, ginagago kayo ni 88 na may bukas na naman, na susundan at susundan nyo. Ganyan ang ginagawa niya sa mga past topic niya eh. Yung katulad ng kataw. Ilang episode yung kataw niya na yun. Yung kulto nilang nung araw, yung kulto-kulto nila nung araw, ilang episode din yun. Hindi pa kayo nakakahalata? Come on. kumpleto po yung team ko. Sana po sila Ramil na mabigyan po ng time. Brother Arman, ha? Wala eh. Biro mo nag-video sa damo. Tapos nagpanggap na may kinakausap. Okay lang sana kung halimbawa, ganito, no? Nagvi-video ka sa damo, tapos may EMF meter ka dyan. Kada question mo, pumapalo yung EMF meter. Para kami mga nanonood, nagkakaroon kami ng assurance galing sa'yo na accurate yung sinasabi mo. Pero as long as na ganito, men, wala tayong mapapala dito eh. Sige lang kaibigan, ganyan talaga po yan, ha? Oo. Huwag ka lang mag-alala po. Salamat paabot ka po ng Saan doon yung nagpaabot na mensahe? huwag kang umiyak. O Bakit paano ka mo nalaman umiiyak? Ako po, umiyak guys. Masakit pa yung nangyari sa inyo? Tumakbo pa. Pakinggan nyo guys, umiyak siya guys. Anong tumakbo pa? May sinabi niyang tumakbo eh. Tumakbo pa. Tumakbo pa daw, pero narinig niya pa rin yung iyak. Pakinggan nyo guys, umiyak siya guys. Ako po. Baka nandyan lang ito. Puntahan ko. Puntay daw. Wala man bro. Wala man, di ba makitan. Wala katarantaduhan to, men. Wala. Wala lagi guys. Bro, parang nasa harapan mo bro. Sa harapan mo bro. Nasa harapan mo. Ay, kadlaw. Talawala po ni mo eh. Ay, natakot bro. Mura mag-hikap akong kuangkod. Kalawasan. Ay, sus, tuumang ka. Sana, yun po ang tamang pagkipag-usap kasi po. Ay, tama. Yun, tinan nyo kung anong deklarasyon ni 88, yun daw ang tamang pakikipag-usap. Tinan mo kung gano'n ka-fraud to. Ganyan ba tamang pakikipag-usap? Itutok mo yung camera sa damo. Yung damo yung kausapin mo. Pambihira naman. Dapat sumanib sa akin? Hindi. Okay lang yan. Kahit po hindi po sumanib, basta pagpapaabot yan, ibubulong niya sa'yo. Bahala kayo dyan. Yung isa, nag-i-encourage na kailangan sumanib daw sa kanya. Tapos kukontrahin ni 88. Hindi dapat sumanib. Akala ko ba alam niyo yung tamang pakikipag-usap? Kontra-kontra kayo dyan eh. Anyway, mga kababayan ko, bahala kayo dyan, ano. Basta kung naniniwala kayo, basta sasabihin ko po yung totoo. Di ba? Gagalit kayo sa akin? Basta panoorin nyo lang ako. Mas effective pag nagagalit kayo sa akin. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.